pag-usapan natin at bigyan natin ng opinion, analysis itong lately na sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi ko na papakita yung video at anumang statement niya dahil ito naman ay opinion channel. Bibigyan natin ng opinion yung kanyang sinasabi. Ano ba yun? Ang sinasabi niya, hindi na raw siya mag-i-endorso ng mga kandidato. Aba, paano yan? Ibig sabihin, hindi niya tutulungan yung mga kandidato ng kanyang ama ni Pangulong Duterte. Di ba meron siyang PDP laban na mga senatorial candidate na naka-line up niya kung sino-sino? Kung totoo ang sinasabi ni Vice President na hindi siya mag-i-endorso, ay ibig sabihin walang pakinabang, hindi pakikinabangan ng mga kandidato ni Duterte ang pangalawang Pangulo. Ganun ba? Or sa isang banda, baka makakabuti pa. Kasi hindi pa naman natin sinabing guilty pero napakatindi po ng issue sa Office of the Vice President at Vice President mismo, pati nung siya ay Secretary ng Department of Health. Hindi ho malinaw until now kung paano ginamit niya yung malaking perang hinahanap sa kanya ng Kongreso. Yun ang dahilan kung bakit siya ay may kaso at meron, pwede siyang kasuhan at meron siyang impeachment na nakapile yan po sa Kongreso. Betrayal of public trust dahil sa graft in corruption, panunuhol at di umano'y pagsisinungaling. Alam nyo, sa tagal ko na po sa industriya ng malayang pamamahayag, 3 dekadang mahigit na tayo sa broadcast. Mag-4 na taon na ang ngayong buwang ito ng February bilang political blogger. Alam mo ang nag-i-endorso sa kandidato, pag maganda ang imahe, maganda ang record, walang kulay at walang bahid ng korupsyon at iba pa, nakakatulong sa kandidato. Pero pag ang mag-i-endorso ay punong-puno ng pagdududa sa katiwalian, sa pera ng bayan, at saka ang mga pagmumura, pagsasalita, at iba pang mga yung pangkalahatan, pag-uugali, ay hindi maganda sa publiko, hindi makakatulong yan sa kandidato. Kaya itong sinasabi ni Sara Duterte, malaking kung totoo na hindi siya mag-i-endorso, ay para sa akin, ay tama lang. Dahil kawawa yung ma-endorso niya, baka matalo. Dahil nga yung kanyang image, ang kanyang kinasasangkutang iba-ibang kaso at controversial sa pera, ay korupsyon ang pinag-uusapan dyan. 612 million yung hindi niya may paliwanag until now. Confidential fund at intelligence fund. Kaya nga ho, nagkakaroon ng mga rally dahil gusto na siyang i-impeach ng taong bayan. Dahil nga ho sa pera ng mamamayan ang pinag-usapan dito. So, kung totoo na siya ay hindi na mag-i-endorso, mayroong positibo at negatibo yan sa mga kandidato ng administrasyon, ng kalaban ng administrasyon, yung kampo ni Duterte. At yun naman umaasa na kampo ni Duterte na tatakbong senador at sa endorso ni Sara Duterte ay malabo na. Kasi sabi, hindi rin siya mag-endorso. Pero ako sa totoo lang, kayong mga kandidato, kung gusto niyo manalo, magsumikap kayo, magsarili kayo ng kayod marino. Huwag kayong aasa dyan sa mga pinaniniwalaan yung politiko, tagilid. Ako naniniwala rin kahit si dating Pangulong Duterte ang mag-endorso, kahit si Sara Duterte ang mag-endorso sa inyo, mahirapan kayo. Kasi galit na yung taong bayan sa mag-amang Duterte. Hindi na maganda ang imahe sa taong bayan ng mag-amang Duterte. Okay? Kaya kung inyo mapapansin ng isang araw, ano bang sinabi ni dating Pangulong Duterte doon sa kanyang pagharap, doon sa kanilang political party na nag-rally, nag-meeting ng isang araw? Di ba? Parang umaapila siya. Dapat daw maging neutral, wala daw dayaan ang eleksyon. Bakit niya sinasabi yun? Bakit niya sinasabi? Hindi naman mandaraya itong gobyernong ito. Hindi naman ugali ni Pangulong Marcos ang mandaya. At higit sa lahat, baka kanya-kaya niya sinasabi, alam niya, mahina yung kanyang kandidato. Alam niya, hindi na ganong kalaki ang taga-suporta niya. Wala na yung Duterte magic. Wala na yung Sara magic. Kasi yung kanyang mga pinagsasabi at mga batikos kay Pangulong Marcos, kinagalit ng mamamayang Pilipino. Nagalit ang Marcos loyalist na sumuporta kay Sara noong eleksyon ng 2022. Yung silent majority na nanahimik para sa magandang buhay, nagagalit na rin. Dahil nga ho sa mga batikos ng mga Duterte kay Pangulong Marcos.
Kaya kung yung mapapansin ngayon, sumasagot na si Pangulong Marcos sa mga batikos sa kanya. At hindi biro ang kanyang mga sagot. Hindi siya nagmumura. Pero halata mong may galit at iba na yung mga statement. Kaya siguro ramdam na ni Duterte. Galit na si Pangulong Marcos. Kaya kung inyong magugunita doon sa kanilang meeting ng PDP Laban, malumanay na ang pagsalita ni Duterte. Wala ka nang murang narinig. Wala nang pang-iinsulto ka narinig. Ang kanya ay parang paawa na sana daw ay walang dayaan ang eleksyon. O di ba? Ramdam na niya. Nagalit na si Pangulong Marcos. Si Sara iba naman ang ugali niya. Ngayon, kung balikan natin yung kanyang sinasabi, hindi siya mag-i-endorso, makakabuti yan para sa akin. Aking paniniwala. Although hindi ako kandidato. Dahil nga ho yung kanyang problema ay hindi biro. Baka makasira pa sa mga kandidatong tutulungan niya. Kasi graft in corruption, pag-uutos, ano ba yung kanyang ginawa? Napakabigat nun. Active threat yun. Hindi naman patapos yun. Kakasuhan nga siya Tapos na investigasyon ng NBI. Nasa prosecutors na. Yung pwedeng kasong kaharapin ni Sara Duterte matapos siyang aminin in public. Authentic yung kanyang press conference na sinabi niyang meron siyang inutusan para kuhanin ang buhay ni Pangulong Marcos, Lisa Araneta Marcos, First Lady, at Speaker of the House. So, di ba? Krimen yun, pag-uutos. Hindi biro yan. At hindi yan palalampasin. Dahil sinabi ng Pangulo na hindi niya palalampasin ang mga ganyan na sobrang pagmumura at pagbabanta. Kaya nga, nasa DOJ na kung ano ang kasong kapal, abangan natin. Kaya, ang aking pong opinion, analysis sa isyong ito, ang mga ginawa ng mga Duterte kay Pangulong Marcos ay napakalaki ng damage niyan sa kanilang mga kandidato. Dahil yung mga botanteng matitino sa buong Pilipinas at sa buong mundo, hindi nila makukumbinsi yan. Sila-sila na lang yan. Yung mga DS na talagang Duterte sila, kahit na anong mangyari, saradong isip nila, kakaunti na yan. Wala na yung 31 million or 32 million. Dahil yung 32 million nagpanalo kay Sara, karamihan doon Marcos supporters. Marcos loyalists. Dahil maganda pa ang relasyon nila noong 2022. Pero matapos na pagsisirain, personalin, atakehin si Pangulong Marcos at personalin ng iba pang mga issue, nawala na yon. Kaya ramdam nila. Baka feel ni Sara na pag silang endorso, matatalo ang kandidatong tutulungan niya. Alam yan. Alam mo, saywar yan Kunwari lang, ang pili ng mga yan, malalakas pa. Hindi. Alam ng mga Duterte, mahina na sila. Alam ng mga Duterte, nagalit na ang taong bayan sa kanya. At yung issue ng korupsyon tungkol dun sa 612 million, hindi yun mabubura hanggat di napapaliwanag. Tandaan nyo. Kasi ang taong bayan na may-ari ng pera, hindi yan magsasawa na maghanap kung saan napunta ang pera nila. At hindi yan maniniwalang ganun-ganun lang yan. Dahil lehitimo ang pagtatanong, lehitimo ang issue, pero hindi na ipaliwanag ng mabuti, kaya yan may epekto sa eleksyon. May epekto yan sa kanilang galawang pampolitika. Simple lang ang gagawin ng taong bayan, galit sa kanila dahil sa kanilang mga ginawa. Ang hindi iboto sila at hindi rin iboto ang kanilang kandidato o sino ang kanilang tutulungan ni endorso. Tandaan nyo yan. Iba na ang botante ngayon. Please like, share sa ating pong mga kababayan ang video ito na pinag-uusapan natin dito po sa Mike Abe Opinions at yung mga video ko rin dun po sa MA Pinoy TV. 2 channel po ang ating pinagsasamahan.